system shown consists of concrete slab, columns, girder, beams, and simply supported secondary beams. It is used as a wholesale store. Ano ba yan? O bilog. I-highlights nyo. Wholesale store. So, ibig sabihin, yung live load natin, wholesale store. The floor, gagalit ka ata. The floor will also carry the ceiling of the floor below with 6.4 mm thick gypsum board on a suspended steel channel system. So, ibig sabihin, nakadikit siya, no? May suspended steel channel system pa tayo. The floor uses ceramic tiles on a 25 mm mortar bed. Determine the dead loads acting on AB and BF. Asan ba yung AB and BF? Ito si AB. Asan si AB? Baka AE ito, AE. AE and BF. Baguhin natin. AE and BF. Mabaguhin natin. Okay lang. AE and BF. Okay. So, ano mga alam natin dyan? Una, wholesale store. Nasaan yung wholesale? Ito. Ayan, 6 kilopascal. Next. Ano pa? 6.4 mm gypsum board. Ito, may gypsum board. 0.8 kilopascal per millimeter thick. Suspended steel channel system, may binigay din. Next, ceramic tiles on 25 mm. Oh, ito yun. 20 ba? 25? 25 siya. Ayan o. Wala namang iba na ano. Okay. Okay, tama na. Tatay ko. Ay, bawal. Narinig pala ako. Okay, ngayon, ilalagay nyo yung tributary loading. No? O, paano yung tributary loading nito? So, yung unang load dito, this is two-way slab. Tama? O yun, tama. May nakikinig. Hindi yung tinatanong kung sinabi o hindi. Hindi mo na tinitignan. Ito, one way. Ay, lumipad ang aming team. Ayan, bago ang lahat, mag-ingay para sa pagdating ng ating paboritong Mars. Camille Pratt. Ayaw ba yan? Ayoko na. Mag-ingay para sa ating paboritong Mars. Camille Pratt. Ayoko na. Sakit sa mga na. Okay. Okay na. Okay lang. Okay. So dito, guys, pwede Japanese. Okay. Okay, class, pwede nyo ito lagyan ng mga notes, no? Ito gawin. Since magkakamukha naman yung mga laman niya, no? Gawin natin ito W1. So magkamukha naman yung nakapatong dito sa W1, no? Tsaka dito. So, W1 na lang din to. Ito, this is W2. Ito din magkamukha W2. Parehas lang naman ang dimension to. Ito din W2. Joke lang, 1. W1. W2. Ito. Okay. Nasundan.
For the W1, ano yung ginagamit natin? Unahin natin yung dead load. So, indicate nyo dito, dead load. Dead load. Okay, dead load. Isa-isahin nyo lang yung mga loads natin. W ng beam. So, yung W ng beam, tingnan nyo yung plano natin. This is beam. Ito, binigay na beam siya. Ito, si AE. Ayun sabi, beam AE, BF, CG, and DH. Tapos, hindi naman sinabi na yung figure nyo dito, hindi man nakakain yung beam na to, no? So, ibig sabihin, yung buo na tong beam na yan, that's equal to 500 by 300 mm. So, yung W ng beam is equal siya sa unit weight ng concrete, kasi concrete yung ginamit, multiplied by the cross-sectional area. Ang unit weight ng concrete, may sinabi ba dyan? Ayun, density, binigay, 24 point something. 24 lang. So, 24 kilonewton per cubic meter. Saan natin siya i-multiply na area? 300 by... syempre hindi 300. That's 0.3 by 0.5 meters. So, ang W ng beam... 3.6. Ngayon nakikita nyo na kung ano yung mga loads natin sinagamit dati. Next, ano pa? Yung weight naman ng slab. So, sa W naman ng slab, so, ang gagamitin natin formula yung since yung slab naman dyan, that is for the W1. No? Or pwede rin naman na gamitin muna natin since ang formula natin dun sa two-way slab is eto, pwede nyo tong gamitin. Yung W muna, yung capital W ng slab. Omega kasi yung kanina. So that's equal to the unit weight ng concrete multiplied by thickness. Ang unit weight ng concrete is 24 kilonewton per cubic meter. Ano yung thickness ng concrete? 150 millimeters or 0.15 meters. Magkano yung W ng slab? Okay na yan. Kilopascal, tama? Hindi siya same. Ito kasi kilonewton per meter. Ito kilopascal. No? Kasi pinapatong mo siya sa area, no? Sir, pagka slab, thickness lang. Muna, oo. Ha? Alin? Ayan. Medyo del. Okay. Anong mali? Tama lang naman. Sino ba nagtanong? Ang tinaas mo yung tablet eh. Ano ba? Sabi taas. Wala akong pake. Hindi ko i-upload. Okay. So, ano-ano pa yung mga dead load natin dyan? So, gamitin naman natin yung W naman ng gypsum board, no? W ng gypsum board. Dito naman. Gypsum board. Yung capital gypsum board, that is the, ano yung given na unit weight ng gypsum board? 0.008 kilopascal per mm, di ba? Ano ba yung
Thickness ng gypsum board. 6.4, no? I-multiply natin siya ng 6.4 mm. So, magkano yung W ng gypsum board? 0.051 2 kilo Pascal. Ano pa yung isa? Suspended channel. So, the W ng suspended channel, ano yung unit weight? Kilopascal niya? That's 10. 0.1 kilopascal. Ano pa yung isa? Gypsum. Ceramic tiles. 1.10. Ito nakasulat. Okay. W ng ceramic tiles. That's equal to 1.1 kilopascal. Okay? Nasundan? O, teka lang. Inisa-isa lang natin yung mga W, no, in kilopascal kapag two-way slab. Ngayon, unahin na natin, ang sinasabi dyan ay yung dead load muna sa AE. So, nasan yung girder AE? So, ano-ano yung mga nakapatong kay girder AE? W1. Ano yung W1 na nandiyan dyan? Yung mga ipapatong natin sa W1. Di ba nandiyan dyan na ipapatong natin dyan si slab, si gypsum board, si SC, tsaka si ceramic tile. Yung apat na to. Kasi kilopascal. Tapos, syempre, binubuhat din itong AE yung sarili niyang weight. Tama ba? Hindi, pagpatong-patungin lang natin. Si W1. Oops. For the W1, pagsama-samahin lang natin yung W ni capital nga pala. O, pagsama-samahin natin W ng slab plus W ng gypsum board plus W ng suspended channel plus W ng ceramic tiles. O, magkano yung W1? Hindi, kasi kilo ano yun kilo Newton per meter. O, magkano to? Paki-add na lang po. 3.6 plus point something plus 0.1. Wait lang, di pa tapos. Ano pa lang to? Pang two-way slab natin to. 4.8612 kilo Pascal. Ha? 851? Sino ba nagsulat ng 6? Okay, tapos ngayon, ang formula natin para makuha natin yung loads, 'di ba dito sa beam natin, ito si beam AE. Okay. Unang load, andi dito yung weight ng beam. Tapos ito yung W1 na i-convert natin into rectangular load. Ginawa natin siyang W1. Ano yung formula ng W1 omega 1 natin? Pagka trapezoidal load, kabisado niyo yan, pinakabisado ko. W1 S over 3 where M is equal to, magkano yung M? Ano yung shorter side? Center to center yan 3 over 6 or 0.5, no? So, substitute lang natin. Ang W1 natin na malaki ay 4.8512. Ang S, ano yung shorter span? 3. And then 3 minus 0.5 squared.
So, magkano yung W omega 1? kilonewton per meters. O, ano yung W ng beam? O, ano yung W total? W total is W1 plus weight ng beam. So, ang W total is, paki-add na lang, 3.6 plus 2. O, yan na yung total load na nag-a-act sa beam AB. May nakalimutan ba tayo na ilagay? Next. Anong la? Punta naman tayo sa beam, di ba AB to? Ay, AE, rather. Ayan, nag-rather. I'd rather than times with you. Ano naman yung isang next na, beam AF, BF. So this is the beam BF, beam B, anak ni Chris. Okay, ano-ano yung mga nakapatong kay beam BF? Yung self-weight niya, tama. Yung W1, tsaka W3. Okay. For the W1, parang parehas lang naman yung W1. Ito din yan. Agree? Agree yan, Grande. O, dito mag-agree kayo kasi nagugutom na rin. Next. Same lang din yung weight ng beam. Kaso yung W3. Paano naman yung W3? That's equal to the W3 times L over 2. Anong gagamitin nating W3? Di ba same lang din naman yung nakapatong dito, yung sa suspended channel. Ito yun, di ba? Kasundan. So, that is equal to 4.8512. Saan natin siya ita-times na L? Sa 2. Nakahatiin lang natin yan. 2 over 2. Edi 1. So, ang W3 natin is equal to kilonewton per meter. Ayan na, matatapos na yung BF. So, ngayon, magkano na yung magiging binubuhat niya? Total. W total. That is the omega 1 plus omega ng beam plus omega 3. So, paki-add na lang. That's 6.6704. Parang pagsamahin nyo na lang to plus ito. Yes, Malaysia. 15? 15 point? Point? Ayan na, para dead load pa lang to. Ay, classroom no? Classroom din. Kasalanan to.